Naaawa ako sa husband ko. Naaawa ako, lagi siyang umiiyak dahil hindi na-appreciate ng pamilya niya yung mga ginagawa niya. Before his dad passed away, nakabukod kami, nangupahan kami ng studio-type unit. After the passing of his beloved dad, papa's boy siya, spoiled na spoiled niya si hubby until his last breath. Pero not to the point na hindi makakatayo si hubby on his own. Just a father na paborito niya ang firstborn niya because si hubby sobrang lambing niya sa lahat, especially to his dad. So ayun, back to the story. After the passing of his dad, kinausap kami ng nanay niya na magstay kami sa house nila kasi walang mag-aalaga sa kapatid nilang special. Kasi yung taga-alaga is lumayas kahit sobrang ganda ng treatment sa kanya. What's worse is umutang siya ng cash sa mga tindahan dito at ginamit nilang mag-ina ang name ni mother-in-law. Walang hiya talaga yon, makapal ang mukha. So ayun na nga, nag-usap kami ni hubby and we agreed na tumira dito sa kanila kahit na ayaw namin. Si hubby ang nagbabayad ng bills, gumagastos ng pagkain, nagpapasahod sa taga-alaga ng anak namin, which is pati yung kapatid niya inaalagaan din, nasa 30s na yung kapatid while kami nag-work. Pero para sa nanay at isang kapatid niya, hindi pa rin sapat ang ginagawa ni hubby. Laging nagagalit yung nanay niya lalo pag nataon na hindi masarap ang pagkain. Habang yung isang kapatid niya hindi naman nag-aabot kahit piso man lang. Tapos ang sasabihin pa, mabuti para makatulong ka dyan, like. Kahit naman nung nakabukod kami, nag-aabot naman yung asawa ko sa nanay niya, hindi nga lang kalakihan, pero double clean. Kaya ayon minsan, umiiyak siya kasi pagod na siya, tapos never man lang nila na-appreciate. Pero yung kapatid niya na single at maluho siya ang napupuri. Out of pity lang naman kaya kami pumayag na magstay dito sa kanila. Sila ang humingi ng pabor, pero parang kami ang may utang na loob. Tangina lang. Leave while you still can, kesa kainin yung husband mo at ma-depress. Hi, I can relate. Yung fiyan ko ganyan din, like literal umiyak siya sa akin dahil dyan. Siya yung panganay, siya lang nagbibigay sa parents niya tapos makakarinig ka pa. Don't get me wrong, mabait naman yung mother-in-law ko, but sometimes, ewan ko ba, parang nakikita kasi nila yung panganay nilang anak na kaya yung sarili ganyan, ending masyadong napapaburan yung ibang anak, especially yung bunso, grabe. Nag-anak lang ng walang patumanggi tas iniwan sa magulang yung bata, tas nag-astang binata na naman. Tapos yung fiyan ko na matino at siya lang nag-iisip sa pamilyang yon, nakakarinig pa ng kulang patutangin na lang, diba? Hi, hugs with consent Oakley, madaming nasa ganyang sitwasyon. You have to leave. I mean, paano kayo aangat kung nakakadena kayo sa malalaking bato? Minsan, kailangan mo din magbitaw ng straightforward na statements. Pag umangal na hindi masarap ang ulam, sabihin mo in a polite manner na pwede sila bumili ng ulam nila. Malapit na bumigay ang asawa mo, ikaw na lang ang kakampi niya. Leave tapos sendan nyo lang ng assistance na kaya nyong amount para kahit papano bawas stress. At least nakatulong kayo in terms of financial. Nagustuhan mo ba itong video? Share mo naman kung ano ang tingin mo sa comment section. Kung gusto mo pa ng ganitong mga videos, like and subscribe na sa ating channel. Ingat!